Noong ika-29 ng Nobyembre, 2009, isang distress call sa Burlingame, Kansas ang nag-alerto sa mga pulisya sa isang kahina-hinalang van at mga putok ng baril na nagmumula sa isang bahay, kung saan ang galit ng isang lalaki ay nagdulot ng nakamamatay na pag-aalsa, kung saan brutal niyang binaril ang kanyang asawa, biyenan at 2 anak na babae. Kabilang dito ang isang 18 taong gulang na batang babae na napatay ng malapitan at isang 10 taong gulang na anak na lalaki na umiiyak para humingi ng tulong sa panahon ng pagpatay. Paano ang isang ama ay maaaring tumalikod sa kanyang sariling laman at dugo? Ano ang dahilan ng walang awang pagpatay sa isang bata? Paano natunton at inaresto ng mga pulis ang pumatay? At ano ang sukdulang hustisya para sa krimeng ito? Samahan mo ako sa episode na ito upang malaman ang mga nangyari sa panahon na iyon at ikaw ay magugulat kung ano talaga ang nangyari. Sumisid ako sa pinakamadilim na totoong kwento ng krimen na ito at natuklasan ang mga pinakakagulat na pangyayari na nagwasak sa isang pamilya. Si James Craig Coiler ay ipinanganak noong 1963 sa Weatherford, Texas at ang kanyang asawa na si Karen noong 1965. Nagkita sila noong 1980s habang nag-aaral sa isang unibersidad sa Texas. Si Craig ay isang mag-aaral sa engineering at si Karen ay nag-aral ng humanities. Mabilis na umunlad ang kanilang relasyon at kalaunan sila ay kinasal sa isang maliit na seremonya. Ang kanilang unang anak, si Emily, ay isinilang noong 1991 na sinundan ni Lauren noong 1993 at ang kanyang bunsong anak na lalaki, si Sian, noong 1999. Nagsimula ang karera ni Craig sa isang mahusay na sweldo ng trabaho sa isang kumpanya ng utility na nagpapahintulot sa pamilya na mamuhay ng komportable sa isang magandang lugar. Nanatili si Karen sa bahay upang alagaan ang mga bata at gumawa ng isang mainit at mapagmahal na tahanan. Lumilitaw na sila ang perpektong pamilya, aktibo sa kanilang komunidad at nagpapalaki ng mga mababait at mahuhusay na bata. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang mga nakatagong problema ay dahan-dahang nabubuo. Nagbago ang kanilang pamumuhay noong 2007. Ipinagtapat ni Karen sa kanyang nakababatang kapatid na babae na si Linda na siya ay nasa bingit ng pagkasira. Inihayag niya na ang kanyang asawa, si Craig, ay kinokontrol siya sa loob ng maraming taon at ang kanyang pagkakahawak ay humihigpit. Hiniling ni Craig na makita ang lahat ng kanilang paggasta, hindi lamang ang malalaking pagbili, kundi pati na rin ang mga pang-araw-araw na gastos. Kinakailangan na ipakita ni Karen sa kanya ang mga resibo sa supermarket, mga transaksyon sa bangko, at kung nasaan siya araw-araw. Nagtakda si Craig ng mahigpit na schedule para sa buong pamilya. Kinakailangan na nasa bahay na ang buong pamilya, bago pa man umuwi si Craig galing sa trabaho. Nadama ni Karen na para siyang nakakulong sa ganitong sitwasyon. Sinubukan ni Karen na kausapin ang asawa tungkol dito, ngunit sa halip ay mas lalo pa itong naging mapagkontrol. Nagulat si Linda dahil inakala ng lahat na si Craig ay isang perpektong asawa at ama. Si Karen ay umaasa sa pananalapi kay Craig, siya ay nagsimulang maghanap ng trabaho. Sa kabila ng kanyang edad at pagkakaroon ng 3 anak, si Karen ay may mahusay na hugis sa pangangatawan. Sinusundan niya ang isang malusog na dieta, nag-exercise ng regular at nagja-jogging araw-araw. Lihim na sumali si Karen sa isang lokal na gym upang mag-ehersisyo ng ilang oras araw-araw, na nakatulong sa kanya na mapawi ang stress at malinis ang kanyang isip. Napansin ng staff ng gym ang kanyang dedikasyon at inalok siya na maging fitness instructor, na ikinatuwa naman ni Karen dahil dito magkakaroon na siya ng trabaho at kikita na siya ng pera. Nang matuklasan ni Craig na si Karen ay magtatrabaho na sa isang gym, nakakagulat na mahinahon ang reaksyon nito, at tila nasiyahan pa ito, na si Karen ay nagtatrabaho at kumikita ng sarili niyang pera. Ang tanging kondisyon ni Craig ay makauwi si Karen pagdating niya, magluto ng pagkain, at sundin ang kanilang nakaplanong intimate life. Tinanggap ni Karen ang mga tuntuning ito nang bigyan siya ng kalayaan, at pinahintulutan siyang pamahalaan ang kanyang pananalapi. Isang bagong fitness instructor na nagngangalang Sonny Rice ang sumali sa gym, at mabilis na naging matalik na kaibigan ni Karen. Para kay Karen, na naging stay-at-home mom at bihirang makihalubilo sa labas bukod sa kanyang pamilya, naging pinagkakatiwalaang confident niya si Sonny. Sila ay gumugol ng maraming oras na magkasama, namamasyal, nagkakape, at nagbabahagi ng mga personal na pag-uusap.
Ang kanilang pagkakaibigan sa lalong madaling panahon ay nabuo sa isang bagay na higit pa, na kanilang inilihim. Sa kalaunan, naramdaman ni Karen na kailangan niyang sabihin sa kanyang asawang si Craig ang tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Sonny. Ilang buwan siyang naghahanda para sa pag-uusap, hindi sigurado kung paano ito mangyayari. Nang sa wakas ay sinabi niya kay Craig na siya ay naguguluhan sa kanyang nararamdaman, ngunit nakakagulat na kalmado na sinabi ni Craig na okay siya sa relasyon ni Karen kay Sonny kung siya ay kasali sa relasyon na ito. Nagulat si Karen sa kahilingang ito. Sinimulan ni Craig na kausapin si Sonny, pinadalhan niya ito ng mga bulaklak at regalo. Nakita niya ito bilang isang kaguluhan sa kanilang relasyon ni Karen, ngunit mabilis na naging malinaw na sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kalaunan ay tinanggihan ni Karen at Sonny ang pagkakasangkot ni Craig sa kanilang relasyon. Nakaramdam ng insulto, hiniling ni Craig na tapusin kaagad ni Karen ang relasyon niya kay Sonny, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pakikipag-date kay Sonny. Napagpasyahan ni Craig na ilipat ang pamilya sa Missouri na malapit sa Kansas. Inaasahan ni Craig na ang paglipat na ito ay magwawakas na ang relasyon ni Karen kay Sonny at maibabalik ang kanilang normal na buhay pamilya. Ang paglipat ng pamilya noong 2008 ay mahirap para sa mga bata na kailangang magpalit ng mga paaralan at umangkop sa isang bagong lungsod. Bagamat ang bagong trabaho ni Craig ay nagbayad ng halos doble sa kanyang lumang trabaho, mali ang kanyang paniniwala na maalis nito si Sonny sa buhay ni Karen. Dahil patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ni Karen at Sonny sa pamamagitan ng mga tawag, text, at lihim na pagkikita. Sa huling bahagi ng 2008, alam ni Karen na tapos na ang kanyang relasyon kay Craig. Hindi na niya mahal si Craig at hindi na maiiwasan ang diborsyo. Nagpatuloy ang mga lihim na pagpupulong kay Sonny hanggang Disyembre 2008. Noong bisperas ng bagong taon, bumalik ang pamilya Craig sa kanilang bayan para sa isang party. Nandoon din si Sonny. Noong una, pinananatiling low-key ni Karen at Sonny ang mga bagay-bagay, ngunit habang tumatagal ang gabi at sila ay nakainom na ng alak, naging mas open sila tungkol sa kanilang relasyon. Magkahawak kamay na ang mga ito, nagpalitan ng tingin, at naghalikan pa sa harap ng mga bisita. Galit na galit si Craig. Nakaramdam siya ng kahihiyan at gumawa ito ng eksena sa party. Sa pag-uwi, marahas niyang kinuyog si Karen, pinunit ang damit nito, at sinampal, dahilan para mahulog ito at matamaan ang ulo. Hindi na humupa ang hidwaan, at pagkaraan ng ilang araw, sinabi ni Karen kay Craig na iiwan na niya ito. Sinimulan na ang mga paglilitis sa diborsyo at hiniling ang pag-iingat ng mga bata. Noong una, sinubukan ni Craig na humingi ng tawad, nagmamakaawa na panatilihin buo ang pamilya para sa kapakanan ng mga bata, at nag-aalok na bigyan ang kanilang relasyon ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman, nanindigan si Karen sa kanyang desisyon at nakakuha ito ng diborsyo. Pagkatapos ay sinimulan ni Craig na tawagan ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak, hinihiling sa kanila na kausapin at kumbinsihin si Karen na huwag hiwalayan ang pamilya at manatili sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, matatag na sinabi ni Karen kay Craig na aalis na ito at pupunta kay Sonny, at sinabi din ni Karen na hindi siya tunay na naging masaya sa relasyon niya kay Craig. Noong 2009, habang sila ay naninirahan pa rin sa iisang bubong, isa pang pagtatalo ang sumiklab, at si Craig ay gumamit ng pisikal na karahasan sa unang pagkakataon mula noong party ng bisperas ng bagong taon. Iniulat ni Karen si Craig sa pulisya pagkatapos ng marahas na insidente na humantong sa kanyang pagkaaresto. Sa istasyon, sinabi ni Craig na sinusubukan lamang niyang pakalmahin si Karen na hindi nagdulot ng mga pasa nito. Pagkatapos ng pag-aresto, lumipat si Karen kasama ang mga bata bago natapos ang diborsyo. Labis na nasaktan si Craig, at lalo pang nagalit nang malaman niyang sinuportahan ng kanyang mga anak na babae si Karen, na sinasabing sa wakas ay masaya na ito. Pakiramdam na pinagtaksilan ng mga anak, pinuto ni Craig sina Emily at Lauren, sa pakikipag-ugnayan sa kanya, habang ang bunso na si Sian ay kinikita niya tuwing weekends. Sa kabila ng diborsyo, umaasa si Craig na babalik si Karen sa kanya. Siya ay naging labis na nagsiselos at sinusubaybayan ang bawat galaw ni Karen at sinusubukang mag-install ng isang nakatagong kamera sa tahanan nito. Ang kanyang mga aksyon ay humantong upang makaligtaan niya ang kanyang trabaho na nagresulta sa kanyang pagpapaalis. Nang mawala ng trabaho, lumipat si Craig sa bahay ng kanyang mga magulang at ipinagpatuloy ang pag-stalk kay Karen.
Ito ang nagbunsod kay Karen na gumawa ng legal na aksyon upang pigilan si Craig sa paglapit sa kanya, na lalong nagpapataas ng kanilang hidwaan. Ang huling araw ng pamilya ni Karen ay noong Nobyembre 2009, dinala ni Karen ang kanyang mga anak upang bisitahin ang kanilang 89 taong gulang na lola na si Dorothy sa Burlingame, Kansas, para sa holiday ng Thanksgiving. Ngunit nauwi sa trahedya ang pagbisita. Noong gabi ng ika-29 ng Nobyembre, nakatanggap ang pulisya ng distress call tungkol sa isang kahinahinalang van at mga putok ng baril na nagmumula sa bahay ni Dorothy. Iniulat ng mga kapitbahay na nakakita sila ng isang lalaki na pumasok sa bahay, nakarinig ng mga hiyawan at putok ng baril, at pagkatapos ay nakita itong tumakas sakay ng kanyang truck. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan nila ang 10 taong gulang na sisiin na umiiyak para humingi ng tulong sa labas. Sa loob, natuklasan nila ang isang kakilakilabot na eksena. Si Dorothy, sa kabila ng 2 beses na binaril, ay buhay pa malapit sa pintuan. Ngunit si Karen, ang ina ni Siin, ay natagpuang patay sa kusina, binaril ito sa dibdib at ulo. Si Emily, ang 18 taong gulang na anak na babae ni Karen, ay nakahiga ng walang buhay sa pagitan ng dingding at sopa, 2 beses na binaril ng malapitan. Si Lauren, ang nakababatang anak na babae, ay natagpuan sa itaas, kritikal na nasugatan at humihingi ng tulong, paulit-ulit na sinasabing binaril siya ng kanyang ama. Sa kabila ng pagsisikap na iligtas sila, namatay sina Lauren at Dorothy pagkarating sa ospital. Namatay si Lauren noong ika-1 ng Disyembre dahil sa napakalaking pagkawala ng dugo at mga panloob na pinsala, at namatay si Dorothy makalipas ang ilang oras. Ang pagsisiyasat ng pulisya ay nagsiwalat na ang dating asawa ni Karen na si Craig ay nakagawa ng karumal-dumal na krimen na hinimok ng matinding galit at paninibugho. Habang patapos na ang kwentong ito, anong mga aral sa tingin mo ang matututunan mula sa trahedyang ito? Mayroon bang anumang bagay na maaaring magbago sa kinalabasan? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Nabigla ang bata na si Sian matapos masaksihan ang mga kalunos-lunos na pangyayari. Sa kanyang interogasyon, inilarawan niya kung paano, ng gabing iyon. Sa kanyang salaysay, nagluluto ang kanyang ina sa kusina, nang biglang pumasok ang kanilang ama sa likod ng pinto na may dala ng isang shotgun. Nang walang sinabi, binaril niya si Karen ang kanyang ina ng 2 beses. Saglit na natigilan si Sian sa takot. Nang tumingin sa kanya ang kanyang ama nang hindi nagpuntirya, tumakbo si Sian sa likod ng pinto, at binalaan ang kanyang lola at mga kapatid na babae. Nang makarating siya sa harapan ng bahay, nakarinig siya ng mas maraming putok ng baril. Sa takot, nagtago siya sa isang maliit na shed. Pagkatapos nito, mabilis na inilagay si Craig sa listahan ng wanted bilang armado at lubhang mapanganib. Nakatanggap ang pulisya ng mga ulat ng isang mabilis na truck na tumulong sa kanila na subaybayan ang direksyon nito. Iniwan ni Craig ang kanyang truck sa isang kakahuyan at nagsimulang maglakad sa isang disyerto na kalsada. Natagpuan at inaresto siya ng pulisya kinaumagahan. Nag-iwan siya ng baril, bala, at iniresetang gamot para sa depresyon at pagkabalisa. Hindi napigilan ni Craig ang pag-aresto, at mukhang nalilito at natatakot. Inamin niya na may baril at kutsilyo siya na ginamit sa pangangaso, ngunit sinabi niyang hindi niya planong gamitin ang mga ito. Sa istasyon ng pulisya, ipinagtapat ni Craig ang kanyang pagkakasala at ipinaliwanag ang kanyang mga aksyon. Napag-usapan niya ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa kay Sonny, kung paano nila pinahiya siya sa isang party, at kung paano ang kanyang mga pagsisikap na iligtas ang kanyang relasyon at pamilya ay nagdulot na mawala ng trabaho at paggalang sa sarili. Siya ay umiyak, pakiramdam na pinagtaksila ng lahat, kasama ang kanyang mga anak na babae. Nagsimula ang paglilitis kay Craig noong Disyembre 2010. Ang kanyang abogado, si Thomas Heaney, ay nagtalo na ang mga aksyon ni Craig ay dahil sa sakit sa pag-iisip at pagkabaliw, umaasa na maiwasan ang parusang kamatayan para sa pagpatay sa 4 na tao. Sinabi ni Heaney na si Craig ay emosyonal na nawasak matapos siyang iwan ng kanyang asawa, at lalo na ang kanyang mga anak na babae ay pumanig sa kanyang asawa, nawalan ito ng trabaho, at kailangan bumalik sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, pinawalang bisa ng Kansas ang batas na nagpapahintulot sa pagpapaubaya para sa mga paghahabol sa pagkabaliw bago ang 1,975 walang nakitang ebidensya ng pagkabaliw ang prosekusyon. Nagtalo sila na kumilos si Craig na kalkulado ang lahat. Bumili muna siya ng mga baril at bala
at sadyang binaril ang bawat biktima ng 2 beses, maliban sa kanyang anak na si Sian na kanyang iniligtas. Noong Agosto 2011, napatunayang nagkasala si Craig at hinatulan ng kamatayan. Sa huling pagdinig, sinabi ng 12 taong gulang na si Sian na ayaw niyang patayin ang kanyang ama. Sa kabila ng mga apela ni Craig, pinagtibay ang hatol na kamatayan at nananatili siya sa bilangguan. Si Sian ay kinuha ng kanyang lola at mula noon ay lumaki na, nagtapos ng pag-aaral, at piniling manatili sa kanyang sariling estado. Iyon lang para sa ngayon, salamat sa panonood. Huwag palampasin ang mas nakakagulat na mga kaso at kwento, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mga update. Tingnan mo ang mga susunod na video. Manatiling ligtas mga kababayan.